Isang mapagpalang araw mga kaibigan. Eto na naman ako at magbablog. O, diba? Kaya lang, ngayong vlog na ito ay gusto kong maiba naman. Gusto kong ikwento kung ano yung buhay na nangyari sa amin dati at yung pamilya namin. 10 kami magkakapatid at 8 kami babae at may 3 lalaki. Ay, mali pala. 2 lang pala, charot. Walang ganung 3, 2 lang. At saka, ako nga pala yung pang-4 sa aming pamilya. Nung bata pa ako, sobrang tamad ko talagang mag-aral. Lalong-lalo na kapag nagtuturo yung teacher na magsulat ako ng pangalan ko, ayaw ko talagang ginagawa yun. Siguro, gagraduate na ako ng daycare, hindi pa ako marunong magsulat at magbasa. Kasi nga hindi ako nakikinig sa mama ko hanggang sa kinukurot na ako, hinahampas para lang matuto ako. Pero dahil ayaw kong matuto, hindi ko siya pinakikinggan. Ewan ko ba, ba't ang tamad-tamad kong mag-aral dati? Kung hindi pa sinabi ng mama ko, buti pa yung kapatid mo, nag-aaral ng mabuti. Samantalang ikaw, ang tanda-tanda mo na hindi ka marunong makinig. Kaya sobrang saya ko naman dati kasi nga palagi ako pinapagalitan ng mama ko dahil tamad ako mag-aral. Alam kong mahal nila ako kasi pinapagalitan nila ako. Kasi daw kapag ginagalitan ka daw ng magulang mo, mahal ka daw ng magulang mo. Kaya naman pag nagagalit sila sa akin, ang saya-saya ko na nun. Kasi nga alam ko na mahal nila ako, pinagagalitan nila ako palagi. Dati, sa umaga, ang pagkain namin minsan kamote. Tapos sa tanghali, saging. Tapos sa gabi, magkakanin kami pero yung kanin namin ay may mais. Pero alam nyo ba guys, na proud ako na ganun ang buhay namin kahit mahirap. Pero alam nyo, kahit mahirap ang buhay namin, hindi ko pinagsisiyan na ganun ang nangyari sa buhay namin. Kasi doon kami mas tumibay, doon kami mas natuto, at doon kami mas nanalig sa buong may kapal na mas maging mabait, mas maging matapang, mas maging malakas kahit ano pang mangyari, maghirap man kami o hindi, at least sanay kami sa hirap. Sobrang masaya talaga ang pamilya namin kahit sobrang hirap ng buhay. Kasi nga nakikita ko na yung mga magulang ko hindi nag-aaway, tapos masaya kami kapag hapon na, nandun kami sa terrace, nagkakantahan, yung papa ko yung nagigitara, at yung mama ko yung kumakanta habang kami nanonood sa kanilang dalawa. Sobrang saya ng feeling na yun. Kaya lang, akala ko talaga na magiging okay lang yung buhay, na ganun na lang yung gagawin namin, yung hindi na ako mag-aaral. Hindi namin naisip na pagdating ng panahon, sobrang hirap pala ng buhay. Akala ko dati, masaya na yung buhay na ganun lang, kahit na sobrang hirap. Pero hindi ko inisip na ayoko maging ganun yung buhay ko pagdating ng panahon. Kasi nga, nakikita ko na sobrang peaceful ng buhay namin. Kahit na hindi naman masyadong mayaman, hindi rin masyado namang mahirap kasi meron din naman kaming lupa. Pero alam niyo ba guys, masasabi ko na sobrang saya ng pamilya namin. Dati nga, buo kami at sama-sama. Pero hindi pala talaga pwedeng mag-stay lang sa ganun yung buhay niyo. Talagang magbabago at magbabago hanggang sa naglokihan na kami. Doon dumating na yung mga point na marami ng gastos, marami ng hirap sa buhay, marami ng kailangang gawin, at marami ng dapat unahin. Hanggang sa dumating sa point na naiisip ko na ultimo pambaon, ayoko nang hingin sa magulang ko kasi ang hirap ng buhay. Parang ayoko maging pabigat kasi nga naiisip ko ang dami namin, tapos hihingi pa ako. Kawawa naman yung mga magulang namin. Kaya nun, mas okay na pumasok ako nang walang baon. Pero kahit wala kaming baon, masaya naman kaming pumapasok. At nagpapasalamat pa rin kami kasi meron naman kaming baong kamote at saka saging, o diba? Kahit ganun lang yung buhay, nararanasan namin. Kaya sana sa mga nanonood at mga kikinig ay hindi naman sinasabi kong makontento na kayo sa buhay nyo, kundi sikapin nyo na meron naman mangyari sa buhay nyo. O, paano? Hanggang dito na lang muna ang aking vlog for today's video kasi ako ay pagod na din. Sa susunod na ulit tayo magkwentuhan. Babush! Mag-iingat kayo palagi at God bless you all. Goodbye!